Breaking news mga idol, ang China. Pasikreto nga bang inihahanda ang kanilang nuclear weapon? Samantala, sinabi naman ng Japan na naghahanda na di umano ang China sa plano nitong pagsakop sa Taiwan. Ako po si Royzen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sinabi ng Japan na naghahanda na di umano ang China para sa plano nitong pag-atake at pagsakop sa Taiwan. Kung mayroon nga daw isang bansa sa Asia na may tuturing bilang isang bully, eto na nga ang China. Halos lahat kasi ng mga karatig na bansa ng China ay tila ba naging kaalitan na nito. Simple lamang ang strategy ng Beijing. Aangkinin ang mga teritoryong ibinabase lamang nila sa kanilang one-sided history at magpapakita ng military aggression para naman i-intimidate ang kanilang kaalitang bansa. Ganito nga ang nangyayari sa kasalukuyan. Isa nga sa mga nakaranas ng pinakabagong pangbubuli ng China ay ang Pilipinas sa South China Sea. Isa sa mga rason kung bakit nagagawa ito ng China ay dahil sa isa itong economic and military giant sa buong mundo. Gamit ang kanilang mga barko at mga patrol boats, hinaharas nila ang ibang mga bansa upang gawin ang kanilang pag-angkin sa iba't ibang mga teritoryo. Ang Taiwan ay isa sa mga nakakaranas ngayon ng threat ng Chinese invasion. Maging ang mga Western Navy na dumadaan lamang sa rehiyon ay tinatakot din nila. Kamakailan nga lamang ay nilabag ng Chinese aircraft ang South Korea Defense Zone, kaya naman agad na nagliparan ang mga fighter jets mula sa South Korea at Japan upang kumprontahin ito. Matapos nga ang mga ganitong gawain ng China, nagsimula na ang Japan sa kanilang anti-China military drills. Naalarma ang Japanese government sa aggressive behavior ng China kontra sa Taiwan ito lamang November. Ang isla ng Yonaguni ay nasa 100 km east of Taiwan, samantalang ang uninhabited Senkaku Island ay malapit lamang dito. Ang mga teritoryong ito ay disputed territory ng Japan at China. Nangangamba ang Tokyo na kung sakaling sakupin ng Beijing ang Taiwan, siguradong magiging interesado ang Beijing sa mga isla ng Senkaku at Yonaguni. There is a significant increase in military activity, particularly by China and Russia, in the East China Sea, South China Sea, and Western Pacific. When we consider these factors, we can recognize that the national security environment around Japan is becoming much harsher. Itong dahilan kaya naman naghahanda na ang Japan na ipagtanggol ang kanilang Western Islands sakaling maisipan ng China na angkinin na rin ito. Sa nakalipas na 3 linggo, nagsasagawa ng large-scale military drills ang Japan sa mga Western Islands nito na tinawag nilang military exercises para itaboy ang mga magtatangkang angkinin ang kanilang teritoryo at ang kanilang main focus ay ang Chinese military giant. Nagsasagawa ng mga assault training ang mga Japanese troops at nagdadagdag na rin sila ng mga strategic military vehicle na makakatulong sa kanila sa hinaharap. Maging ang mga sundalo ay naghahanda na rin ng mga strategic position sakaling magaganap nga ang kanilang pinangangambahang Chinese invasion. Bukod dito, mayroon ding air support na nakaabang sakaling kakailanganin ng backup ng kanilang ground troops. Hindi lamang mga militar ang naghahanda sa posibilidad ng digmaan, maging ang mga sibilyan ay nakikipag-ugnayan din sa army upang makatulong kung kinakailangan. Ayon sa Japan, kung sakaling sakupin ng China ang Taiwan at sumiklab ang digmaan, libo-libo mga Taiwanese ang lilika sa kanilang bansa at siguradong tatakbo ito sa Japan. Ang pinakamalapit nga na isla na maaari nilang puntahan ay ang Yonaguni Island. Para sa Japan, ang China ay isang malaking banta, kaya naman pinaghahandaan na nila ito. Isa pa nga sa ginagawa nila ay ang bumuo ng alyansa para i-counter ang mga magiging galaw ng China na magiging threat sa kanila. Isa nga sa mga alyansa na ito ay ang Quad, alyansa ng India, Australia at Amerika. Pinapalakas na rin ng Japan ang kanilang relasyon sa South Korea sa tulong naman ng Amerika. Ang trilateral alliance na ito ay naglalayong palakasin ang kanilang maritime forces. Kamakailan nga lamang ay naging host ang Japan sa ASEAN Nation sa Tokyo.
Ang pangunahing layunin nito ay ang palakasin ng kanilang cooperation at relasyon sa mga bansa sa Southeast Asia katulad ng Vietnam, Philippines at Indonesia. Mga bansa na lagi na ring nakakaranas ng pambubuli ng China. Bukod nga sa preparasyong militar ng Japan, tuloy-tuloy ang ginagawa nitong pakikipag-alyansa sa ibang bansa. Sa iba pang balita, tila isang digmaan na naman ang malapit na maganap sa pagitan naman ng China at Taiwan. Naalarma ang marami sa panibagong hakbang na tila ba isinasagawa ng China kung saan may espekulasyon na in-reactivate nito ang isang secret nuclear test facility sa Lop Nor site. Sa lugar na ito unang nag-conduct ng inaugural atomic bomb test ang China noong October 1964 at matatagpuan ito sa remote northwestern province ng Xinjiang. Base sa analysis mula sa satellite image ng Maxar Technology, lumalabas na may posibilidad na mag-conduct ng nuclear test o simulation with chemical explosives ang China sa hinarap. Lumalabas na mula 2017 hanggang 2023 ay may malalaking upgrade at development sa facility na ito. Agad namang itinanggi ng China ang report na ito mula sa New York Times at sinabing nagpapakalat lamang ang naturang publication ng nuclear threat hysteria sa publiko. Gayunpaman, nangangamba pa rin ng Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa ukol sa aggressive behavior ng China sa Taiwan at ang mga analysis na ito ay indikasyon ng invasion plans ng naturang bansa. Matatandaan na binantaan ni Xi Jinping na i-occupy nito ang Taiwan kahit pangaraw gumamit ito ng puwersa dahil kiniklaim nito na ang Taiwan ay bahagi ng China. Sa pakikipag-usap ng Chinese President kay US President Joe Biden sa nakalipas na summit sa San Francisco, California noong November, sinabi ni Xi Jinping na plano ng Beijing na i-reunify ang Taiwan sa mainland China, subalit hindi pa nila napapagdesisyonan kung kailan ito isa sa katuparan. Sa mga nakalipas na araw ay mas lalo pang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China dahil sa geopolitical conflict. Mas tumataas din ang mga military activities ng China malapit sa Taiwan, kabilang na nga ang sinagawa nitong excursion sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.